Hallelujah! Palakpakin si Lord. Ang excited maminaw sa pulong si Ginoo, I decree and declare this message is your portion in Jesus' name. Amen. So, ang topic karon igsoon is entitled Building a Strong and Growing Faith. Kusga daw basa, ready to go? Building a Strong and Growing Faith. Ako nakitaan sa pulong si Ginoo samtang na malandong ko nga ang atong kasing-kasing mga igsuon, pag naaditay masentro day nato ang kabubuton si Ginoo. Tudluan ta ni Lord igsuon kada usa nato nga as we fellowship with God in His presence igsuon, na ay daghang ma-develop mga kaigsuonan. Daghang ma-develop, daghang mapurma mga igsuon kung makig-fellowship ta sa presence sa Ginoo. O isa sa dako nga development mga igsoon sa atong life as we fellowship in the Lord, mao ang gitawag na to development of faith. Ma-develop, mapurma ang pagtuo. O sa atong pagpurma sa atong pagtuo igsoon, giremind ko sa Ginoo nga dapat ang faith nga ma-develop, dili ang faith nga luya o faith nga magpabilin nga gamay. Magsugod ta sa gamay, pero di ta pwedeng magpabilin sa gamay. Amen? Hallelujah. So, this topic mga igsuon, para ma-strengthen o mabuo ang atong ang understanding, unsa ka importante ang pagtuo. Isip, usa ka anak sa Ginoo, usa ka disciple, usa ka leader, usa ka masayod tang tanan nga we build faith igsuon nga dunay gitawag na tog strength og dunay growth. Dunay kusog og dunay pagtubo. So gusto sa Ginoo mahimo ning realidad, ingna imong tupad realidad. Dili lang kanang topic, dili lang pagtulunan, doktrina, but mahimo ni siyang kinabuhi nato nga we build a strong and a growing faith. Amen ba? Ingon diri sa Hebrews chapter 11 verse 1. Basag kusog, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa Cebuano, ingon ani pagka Bisaya, karon ang pagtuo. Ingna imong tupad, karon ang pagtuo. Ang pagtuo dili ugma, dili sunod buwan, dili sunod tuig. Ang pagtuo karon, amen? Kinahanglan, karon, mutuo na ka. Ayaw na pagduha-duha, amen? Muna yung introduction diri sa New King James Version. Now faith, karon ang pagtuo, mao ang katinuan, substance. Or sa lain pagtermino, ang pagtuo, mao ang unod, substance, of things hoped for. Mao kini ang katinuan or unod sa mga butang nga imong gipaabot. Kinsa diri dunay gipaabot? Lingi imong tupad ingna siya kinsa imong gipaabot? Hangtod ba karon nagpaabot ka? Naklaro ba nimo ang imong gipaabot? Basig nagpaabot kag way description. Dapat ma-describe nimo ang butang nga imong gipaabot. The things hoped for. Ang butang nga imong gilauman nga moabot. Amen ba? O kang ikaduha, dili lang siya unod or katinuan sa butang nga gipaabot. But ingon diri, the evidence of things not seen. Ang pagtuo daw maoy ebidensya sa mga butang nga dili makita. Amen. But pasabot, murag lisod kaayo nimo ning imaginon nga moabot ni sa imong kinabuhi, but do na kay evidence nga bisag wa pa nako ni makit-e, naa na ko'y ebidensya kay naa ko'y pagtuo. Amen? O kini nga pagtuo, dili ni siya passive nga pagtuo, but active ni nga pagtuo tungod kay kini nga faith, matod pa sa pulong si Ginoo, faith is now, karon ang pagtuo. Amen. Pagpaki si Lord nga karon mo increase ang atong pagtuo. In Colossians 2 verse 7, kusog og basa,
let your roots grow down into Him. And let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught. And you will overflow with thankfulness. Naay mga butang igsuon sa unahan nga mapuno ka sa pagpasalamat. Na ay mahitabo sa imong kinabuhi sa unahan nga ang imong kasing-kasing mapuno sa kalipay o pagpasalamat. Kinsay mo tuo, ana? Kinsay mo tuo, ana, nga sa unahan napay nindot kayong kasinatian sa kalipay o puro pagdaig ang imuhang sulod sa imong kasing-kasing. Nga inigsulod nimo sa atong Sunday service, grabe ka, magpakapaka ang imong pagpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo. Salamat kay Lord. Di ko katuo, Lord. Di abot na maning butanga, Ginoo. Ang Bible nag-ingon, you will overflow with thankfulness. Naay umaabot sa katawhan sa Ginoo nga ang atong mga kasing-kasing magdayig, magsimba ta sa Ginoo. Ngano man, this is, igsuon, ang promise sa Ginoo, the result of our strong and growing faith. Ingon dia, your faith will grow strong in the truth you were taught. Ang imong pagtuo mo tubo diya sa kamatuoran nga ikaw gitudloan. That's why karon nga kabuntagon gusto nako og sa Ginoo nga matudloan ta sa kamatuoran. Amen? Willing ba kang magpatudlo sa kamatuoran? Kining kamatuoran nga ikaw willing magpatudlo, mao ni ang makapahimo sa imuhang faith nga mo grow nga lig-on. Ug mao ni akong prayer nga ang matag katawhan sa Ginoo, ang atong intimacy sa Ginoo, ang atong fellowship diha sa Ginoo, igsuon, while we are serving and fellowshipping with the presence of God, mga igsuon, mabuild ang strong foundation of faith sa atong life. Ug kini pinaagi sa mga butang nga gitudlo ni Lord sa atoa. One day moingon ka, mauni ang gitudlo ni pastor. Mauni nga akong nasabtan atong Domingguha. Nga kining butang nga gipaabot lang ni nako, di nako ni siya makita, pero na ko'y ebidensya nga ako ning madawat. Tungod kay akong gi-establish ang akong pagtuo diha sa kamatuoran nga gitudluan ko sa Ginoo niini. Amen? Pakpaki si Lord kay dunay nindot nga butang nga magpa-overflow sa thankfulness sa atong kasing-kasing. In Jude 20, mga igsuon, kay isa ra man ka chapter ni ditso na siya verse 20. Ingon dia, but you, dear friends, must build up your lives ever more strongly. Ingay mong tupad strongly. Upon the foundation of our holy faith, learning to pray in the power and strength of the Holy Spirit. Giingon sa Ginoo, pinaagi ni Apostle Judas, dili ni si Jude, igsuon nga katong Iscariote. Si Jude ni nga half-brother ni Jesus. Amen. Jude, yapoy nga na to. Niingon siya, mga higala, mga pinalangga ko nga mga higala, tukura ang inyong kinabuhi diha sa kalig-on sa pundasyon sa inyong balaan nga pagtuo. Kat-unin ninyo nga makaampo kamo nga dunay gahom og kusog nga iya sa balaang espiritu. Nganong niingon man si Jude, igsuon, nga build up your lives strongly upon the foundation of your holy faith. Tungod kay nakasayod si Jude, mga igsuon, nga ang faith day igsuon, nga nakita niya ngadto sa iyahang half-brother, goodness Jesus, nakita niya grabe nga faith, grabe nga pagtuo. Ug mao niya yang nakita, igsuon, nga dapat tanan nga believer, tanan nga disciple ni Jesus, kabalo sila mutukod silang kinabuhi igsuon diha sa lig-on ug balaan nga pagtuo diha sa Dios. Ug tungod kay strong ang atong faith, always ta igsuon makadikit ngadto sa presensya sa Ginoo kay makakaton man ta pag-ampo diha sa espiritu. Tudluan ta sa Holy Spirit nga mag-ampo diha sa espiritu. Amen. Kinsa diri gustong lig-unon ng pagtuo?
Wala ko kabalo kun sa diri ni agig trials, testing, shakening sa imuhang pagtuo. Gi-shake siguro ang imuhang faith igsuon sa mga problema nga nilabay sa imuhang kinabuhi. But kini nga message gi-reveal ni sa Ginoo tungod kay gusto ni Lord ang atong pagtuo kinahanglan ma-establish uban sa kalig-on nga naagyoy Ginoo nga naglig-on nato pinaagi sa balaang espiritu. Amen? Doon ay mga gitawag igsoon og faith building principles. Nganong importante kayo ang faith sa atong life? Ang mga prinsipyo sa pagtuo dapat ma-immerse ka ani. Number 1, igsoon, is you build your life by building your faith. Kung mag-build day ka sa imuhang kinabuhi, dili nimo ma-build kung wa kay pagtuo. That's why, build your life by building your faith. Kung imong tukuron imong kinabuhi uban sa pagtuo igsuon, matukod nimo ang imuhang kinabuhi. Ikaduha, strong faith, strong life. Kung lig-on kag pagtuo, lig-on kag kinabuhi. Amen. Dili ka basta-basta nga tao, dili ka basta-basta nga ginikanan, dili ka basta-basta nga batanon. Dili ka dali mapaling-paling or matandog sa mga pagsulay nga imong maagian. Lig-on ang imong pagtuo. Amen? Amen? Lig-on ang atong pagtuo. Kay kung lig-on ang atong pagtuo, lig-on ang atong kinabuhi. Amen? Ang uban mo ingon, unsaon ako pag-lig-on sa akong kinabuhi? Unsaon ako nga mapurma ang akong pamilya? Igsuon ang tubag, lig-una ang imong pagtuo. Amen? Next, faith first, everything else follows. Kung mag-una ang pagtuo, musunod rang mga panalangin o oportunidad alang nimo. Usahay, nag-una ang atong kahadlok, nag-una atong kabalaka, nag-una atong kalibog, nag-una ang atong hunahuna nga negatibo sa umaabot. Maunang, every time mag-doubt ta, dunay access ang kaaway sa tua nga i-intimidate ta, hadlukon ta niya, nga di ta mo padayon, kay gikulbaan naman ka sa umaabot. But kung ang mag-una sa imong life, pagtuo, uyuga imong tupad, din sa pagtuo lagi ang mag-una. Amen? So kung ang imong nag-una nimo uyab-uyab, wa pa gani kasugta, gibuhagan na ka. Amen. Pero ang imong giuna pagtuo, amen. Pagtuo nga si Lord mo bless nimo, tanan na nga imong gikinahanglan ihatag nas Ginoo. Ingna siya pikpikay na ingon ana na dapat di maulahi ang pagtuo. Amen. Kay nga naman kung mag-unang pagtuig suon, tanang gi-reserve nga panalangin. Kay wa may lain nga kamot nga mo claim sa blessing sa Ginoo in the spirit realm. Ang kamot nato para mo kuha, mo claim sa blessing in the spirit realm. Sa kalibutan sa espiritu, daghang panalangin giandam sa Ginoo diha. Wa kay kamot nga mukabot ana, kay ang kamot nga mukabot ana pagtuo. Kung wa kay pagtuo, wa kay maklaim. But kung duna kay pagtuo, Lord, I claim your promise. I claim this blessing. I claim healing, blessing, abundance. Kani para ako ni Lord. By faith, akong gituuhan sa kuha ni Ginoo. Amen? Kay nag-una ang pagtuo. Next, faith pleases God. Ang pagtuo, nagalipay sa Ginoo. Mahimuot si Lord kung magkinabuhi ka sa pagtuo. Amen. Di pwede nga magsige kag paluoy-luoy sa Ginoo. Lord, di ka maluoy ako, Lord. Kaluoyin tahon ko Ginoo. Sultihan ta kay suon, dili malipay ang Ginoo nga nagduha-duha ka. Dili malipay ang Ginoo nga mahadlok ka. Di malipay ang Ginoo nga mapuno kay suon sa kanang kalibog. Gusto ni Lord, ma-attract si Lord sa imong kinabuhi, makalihok ang Ginoo sa imong life kung mutuo ka. Og labihan, kapaspas ang intervention sa Ginoo sa imong life kung mutuo ka. Mo nang pikpika imong tupad, tuo na lang aron madali. Amen. Kung di ka mutuo, malangan. Kung di ka mutuo, musamot og kadugay.
Amen. The more kang magduha-duha sa promise sa Ginoo, dili ma-attract si Lord nimo, di malipay siya. Dili ka prioridad ni Lord. But bisag simple ra ka nga tao, igsuon. Amen? Ingnay mo tupad, simple ra nga tao. Pero dakog pagtuo. Sultihan ta ka, unahon ka sa Ginoo kay si Lord nalipay sa imuha. Amen? Pagpaki si Lord ana mga kaigsunan. Faith brings victory. Ang pagtuo naghatag og kadaugan. Amen. Di ka mo ingon si mong kaugalingon nga, wa man ko'y swerte, pait man ning akong kinabuhi. Sige mo kog kaog paliya kada adlaw mo ning pait kay akong kinabuhi. Igsuon, dili na mahitungod sa imuhang sirkumstansya nga giatubang. Igsuon, every circumstance nga naa ka, kung naa kay pagtuo, mahimo kang victorious. Mahimo kang overcomer. Amen? Grabe ka, madaugon ka, igsuon, tungod kay ang imong pagtuo, mao'y naghatag nimog kadaugan. Amen? The evidence of things, igsuon, not seen. Wa pa gani nimo makit-i, kahibaw na ka, Lord, ako ani. Kahibaw ko, Lord, kaya na ko ni. Ma-overcome na ko ni. Because your faith is growing and strong in the Lord. Hallelujah. Faith perseveres through trials. Ang pagtuo mga igsuon, mauni makapalahutay nimo panahon sa pagsulay. Naidaghan igsuon nga niagig testing, niagig pagsulay, nakalahutay, para niya nakalahutay siya, pero dili na ingon nakalahutay. Kaluoy na sa Ginoo, grasya. Nganuman, wa sa ka unsaaw, wa itugot ni Lord nga mahitabo nimo ning dakong kadaot bisag wa kay pagtuo. Nganuman kay naluoy lang si Lord nimo. Amen. Pero sa mga taong niagig testing trials nga naay pagtuo, grapig pagtuo, after sa iyang trials, mo testify na, mo ingon, grabe si Lord. Wag yun ko niya pasagdi ba? Tanan nga akong giampo, gitubag yun sa Ginoo. Giayo ko sa Ginoo. Grabe yun ang pulong sa Dios. Tinuod yun sa akong kinabuhi. Amen. Nga naman, faith perseveres through trials. Ang pagtuo, mulid ngadto sa testimony. Amen. Ang test, mahimong testimony. Gisulayan ka lang, pero kay naa kay pagtuo, ang test na himong testimony. Pakpaki si Lord anak kay daghan diri gitestingan karon testimony na ang naa sa imong baba. Hallelujah. And lastly, faith declares God's promises with confidence. Kung na kay pagtuo, adlaw-adlaw kang magdeklara sa mga saad ni Lord. Amen. Mo nang karon nga month ato gining i-make sure nga kada Domingo atong i-claim ang atong dream lot para sa ato ang LRC Worship Center. Amen? Nga naman, i-declare na to kay ang atong pagtuo, maghimog deklarasyon. Kung na kay pagtuo, musulti ka. Kung na kay pagtuo, di mo mapugngan, ipadayag yun mo ang imong gituuhan. Amen? Ayaw tuguti igsuon nga ang mga tao nga mutuo og mga ungo og mga barang og uban pang mga gitawag na to kanang sana way swerte malas na may mga tao nga grabe mo tuog malas, grabe mo tuog ungo, grabe mo tuog disgrasya kanang mga kadaot, grabe hanin mo no, mas grabe pa may mong pagtuo sa kamatay kaysa kinabuhi. Karon i-establish na to, atong i-cancel ang tanang negative nga pagtuo, tanan nga naa magyapon pagtuo bisag wa na tay pagtuo sa Ginoo, nagyapon tay pagtuo. Ang tawag ana niya patuo-tuo. Daghang kay tagtinuohan. No? Bawal manilhi ko gabi. Perti nang sagbutay mong balay, di ka manilhi ngano man brad? Manggawas ang grasya. Utangan pa manggani ka nay. Mayingon ka nga hadlok kagkuan. Dugay nang nanggawas oy. Tungod sa imong pagduha-duha. Amen. Kung naay magkaon ka, niya madubli ang plato o si tawag. Oh, pati naghanan na to. Kung magkaon ka, naay mahug nga tinidor. Kung naay kutsarang mahulog, naka mo, memorize mo na kay Pilipino man mo.
Grabe. Sa una, basta Biyernes Santo, bawal manggawas. Nga naman, patay ang Ginoo. Ini kasama daw na to, di maayo, kay patay ang Ginoo. Grabe, kada tuig mamatay lang Ginoo. Mga igsoon, tangtangan na. Superstitious belief ang tawag, ana. Gianad da sa katigulangan. Wa ka mo apil og seminar aron mo tuo ka, ana. Amen. Sa atuan, nag-discipleship na ta. Hangtod karon, lisod gyapon kag tuo sa pulong si Ginoo. Pero katong tugon-tugon lang, nga kini nga bato basta tunlon ni nimo, mahimo kang darna, gitulon gid nimo. Lugod to oy imuhang natulon. Hallelujah. Ayaw kumpiyansa. Daghan kayong mga kabilin-bilin sa mga katigulangan, dali kang mo-adapt, dali kang mo-tuo, pero sa pulong si Ginoo wa na kay pagtuo. Karon, tangtangang negatibo, ipuli ang saad sa Ginoo. Pakpaki si Lord. Hallelujah. Thank you, God. Monang, ako gining gisilsil og maayo sa akong utok ni nga verse, Ephesians 3:20. Basag kusog, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for this miraculous power constantly energizes you. Karon na nakoy listahan. Listahan sa ako ang greatest request. Ako na nang gipangsuwat. Kamo na mo. Sunod, gilista po nako tanang most unbelievable dream. Gilista na nako eh. Sunod, gilista na kong ikatulo. Wildest imagination. Kana bitong imagination igsuon nga wa nga to. Hallelujah. Kay bao ba mo nganong naay si Selex? Hello. Pakutan mo tupad nganong naay si Selex na diha. Kay balo mo? Pakutan na unsay tubag. Sa ako ay igsuon gihimo ang si Selex para sa LRC. Grabe kay ngong Lord. Grabe ka, Lord. Naghimuan gid og si Selex para ang mga tao manimba sa LRC. Grabe. Taga Talisay, taga Cebu City. Dali na kayo sila mo ari diri kay nganuman na may si Selex. Abi ninyo mahal no ang si Selex. Gihimo na para manimba sila sa LRC. Ang tawag ana niya wildest imagination. Ang akong wildest imagination, LRC, Dream City. Wild kayo. Wa nga to. But tungod kay ang pulong si Ginoo nagingon, never doubt God's mighty power to work in you, palihukon sa nato si Lord sa atong life, ug to accomplish all this. Siya'y mo tiwas, siya'y mo purma sa tanan, kay diha sa Ginoo walay imposible. Gamay ra kay nang imen nimo, murag wa na ipagtuo ng imen nimo. Ambot og unsa nang imuhang giiminan. Basta kay ang akong amen igsuon para ni sa akong greatest request, most unbelievable dream o wildest imagination. In Jesus name, mahitabo ni ngano man mao ni promise ni Lord sa atong kinabuhi. Now, aron makasabot ka, nganong di ka mag-doubt, nganong di mangyug ka magduha-duha, nga mahitabo ni sa imuhang kinabuhi, kanang imong giampo, kanang imong hangyo sa Ginoo, nganong di mangyug ka magduha-duha. At is, dunay characteristics or kinaiya, igsuon, sa pagtuo nga lig-on o nagtubo nga pagtuo. Characteristics of a strong and a growing faith. Unsay kinaiya sa usa ka tawo nga naay pagtuo nga lig-on ug nagtubo. Mo nay tubag diha. Nganong maglisod ka, lisod kay ka pa iminon oy. Lisod kay ka mo imen. Mas mutuo pa ka nga ang taga-Sikihor mamamarang kaysa ang Ginoo igsuon mohimo ani. Ha?
Ay, kumpiyansa na. Mikpik na to. Ay, kumpiyansa na. Basnig, pakpikpik. Basnig, pikpik. Ison, hadlo ka ha sa pikpik gani. Kuyawan na ka. Pagdasig man to, bro. Padayon ta sa Ginoo, bro. Yung ka, taga-sikor ka? Kuyawan na dayon ka sa pikpik ba? Mga igsuon, kinahanglan ka maibot anang nga klase nga life. Kay pagdili ka maibot anang nga klase nga life nga puno sa pagduduhag kahadlok, lisod ni mahitabo sa atong life. Kaysa gusto makakatuon karong kabuntagon. Okay. Unsa ang kinaiya characteristics sa lig-on, strong and growing faith? Number 1, kining strong and growing faith, nani say description nga focused in Jesus, on Jesus. Pag muingon gani kag strong and growing faith, focus na ni Jesus, wa na ilain. Amen. Pag muingon kag focus ni Jesus, gusto nimo nga si Jesus maoy Lord sa imong life. Maoy Savior, maoy model, maoy example nga imong i-follow. That's why ang kada usa nato gitawag tag disciple of the Lord Jesus Christ, because we are following and focusing the life and the ministry of Christ. Wala ka nag-focus igsuon sa bisan unsa. Ang sentro nimo si Jesus. Amen. In Hebrews 12 verse 2, basahon na ito igsuon. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Kinahanglan atong i-fix ang ato ang mga mata ngadto kang Jesus. Mungtana ka, unsaon ako na pastor? Kinahanglan gyud ang satuwa ni Jesus akong tutukan kada adlaw? Maunay pasabot nimo pastor? Kinahanglan gyud taglarawan ana pastor kay kinahanglan focus on Jesus. Nasayop man tag-interpret. Unsa din ang focus on Jesus? Focus on Jesus means igsuon, way lain. Ang life ni Jesus. Kinsa si Jesus sa imong life? Unsa ang life ni Jesus? Kung mayong kag life ni Jesus, mabalaan nimo ang character ni Jesus. O kung gusto ka masayod sa character ni Jesus, always ka i-lead sa Holy Spirit, sa fruit of the Spirit in Galatians chapter 5, verse 19 ngadto sa verse 23. Ang character ni Jesus nga mao ang iyang life atong sundon. O kang ikaduha, ang ministry ni Jesus. Unsay ministry ni Jesus? Winning souls and making disciples. Pag moingon ka focus on Jesus, gisundog nimo ang kinaiya ni Jesus ug imong gisundog ang ministry, ang buluhaton ni Jesus. Amen ba, mga igsuon? Kung gusto bitaw kang mo focus sa imuhang trabaho, mga igsuon, trabahoon nimo kung unsay requirements sa imong trabaho. O ang resulta ana nindot nga output. Kung gusto bitaw ka mo focus igsuon sa imong pag-eskwela, mumata kag sayo, maligo kag sayo, mohimo kag sakripisyo, motungagyog ka, nganuman focus ka sa imong study. Kung gusto bitaw ka isuon nga ang imong mga anak mahimong buutan, imong maatiman, fokusan nimo ang imong pamilya. Mao nang ikaw gyud ang magmodel sa imong mga bata, sa imong mga anak, sa pag-ampo, sa paghimo sa mga buluhaton sa balay, kay nganuman, unsay tawag ana, focus sa family. Igsuon, pag moingon kag focus ni Jesus, dapat kahibaw ka unsay character ni Jesus nga dapat mapurma sa imong life. O unsa nga ministry ang gibuhat ni Jesus nga angay nimong sundon. Nganuman, as we do that, igsuon, focusing on Jesus, ang Bible nagaingon, Jesus is the champion who initiates and perfects our faith. Sa laing version, ingon dito, He is the author and the perfecter of our faith. Siya ang sinugdanan
sa atong pagtuo ug siya ang mohingpit sa atong pagtuo. So kung nakaani nga karakter, ang imong pagtuo igsuon ma-perfect. Muligon ug motubo. Kung ligon kag pagtuo, unsay sulti? Ligon ang imong kinabuhi. Kung na kay pagtuo, everything musunod, muabot sa imuha. Kay it is according to your faith. Pakpaki si Lord anang tanan. Amen? Kinsay gustong mo focus ni Jesus karong panahon na. Ngayon, kung focus ka karon sa sige kag okay man gyud nindot jud kayo nang magtanaw ta, maminaw tag balita. But ayaw ka confuse. Kaning tanan mahitabo gyud ni. No? Na feel na mo murag sa isithisgot sa mga pastors, na feel na mo padung na ang gitawag na tog negotiation of peace. Padung na maghimo ang mga dagkong kanasuran nga magkuan ta, maghiusa na ta. Negotiation of peace. Ug matod pa sa pulong sa Ginoo in 1 Thessalonians, pag naa na gani negotiation sa kanang gitawag na tug kalinaw, pag muingon na gani ang mga tao, peace, linaw, then ang distraction mahitabo. Nganuman, diha na mag-operate ang gitawag na tog Antichrist. Naanay dagko nga mga butang. Pero kung mo na imong pukusan, mahadlok hinuon ka, then muingon ka, lisod na derong panahon na. Sibat na tabay. Kinahanglan na ta mag-count og langob. Kinahanglan na ta manago. Kinahanglan na ta magtigom og daghang bugas. Pundo na kag krudo diha. Tanan, himuan na ni. Kay nga naman, grabe na nimo kahadlok. Mag-prepare ta mga hisuon. Pero, bisag saan ni mag-prepare kung wa po kay budget? Maura gihapon. Amen? Wa po kay kapalit aning mga butanga. Ang pinaka-nindot nga preparation, focus on Jesus. Amen! Pakpaki si Lord, ana. Ang pagtuo nato, kung atong ma-establish, di kita pasagdan ni Lord. Number 2, unsang karakter igsuon kung naa kay strong and growing faith. Number 2 is active in obedience. In James 2 verse 17, nagaingon diha, so you see, it isn't enough just to have faith. You must also do good to prove that you have it. Faith that doesn't show itself by good works is no faith at all. It is dead and useless. Unsay tawag anang dead and useless nga faith? Mauning pagtuo igsuon nga inactive in obedience. Purting daghanang butang nga angay nimong i-obey. But until now, nagsigag disobey. Until now, nagsigag gihapon ka og supak. Gi-reveal na sa pulong sa Ginoo nga angay nimong subayon, angay nimong sundon. Karon nagduha-duha gihapon ka, naglisod gihapon kag obey, murag hesitant gihapon ka. Igsuon hangtod kanus ka mag-struggle sa imuhang life. Hangtod kanus ani mo i-obey ang word sa Ginoo. Igsuon ang faith nga way buhat sulti sa pulong sa Ginoo patay ug way kapuslanan, dead and useless. Karon gusto ni Lord i-activate ang atong faith nga mo-obey sa iyahang sugo. Ayaw himua nga rason nga ikaw lisod, pobre, nga nakasupak ka sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw pug himua nga ikaw dato na asa kadagaya unya nag-disobey ka sa sugo sa Ginoo. Kung igo-igo rang imong life, ayaw ingon nga agoy wa pa man god, di pa man ako kaya god, lisod pa man ko. Okay ra siguro ni, makasabot ra siguro si Lord. Sultihan ko ikaw isuon. Pag nag-disobey ka sa Ginoo, affected ang imuhang life of faith. Ang imong faith isuon, the more nang mulig-on og mutubo, every time mo obey ka sa Ginoo. Nganong mas dali man tang maka-obey ni Lord? Tungod kay naa nato ang presence sa Holy Spirit. Kasi mo tuod rin nga naa nato ang Holy Spirit. Amen. Kung naa nato ang presence sa Holy Spirit, ang Holy Spirit mag-convict sa atong heart nga mo-obey gyud ka sa Ginoo. Lord, mo-obey ko nimo, Lord. Bahalag lisod kay ko, Lord. Bahalag lisod na ko ni himuon, pero mo-obey ko nimo. Mauni mong gusto,
mao ni imuhang standard, Lord. Mao ni ang imong ipatuman, i-obey na to. Bisag sakit, bisag lisod, imong i-obey. Nganuman, diha nga time, ang imong pagtuo mahimong active. O ang active nga faith, naghatag nimo ligon o growing nga pagtuo. Amen. Pagpaki si Lord ana mga kaigsunan. Ayaw kalimot ana. Hallelujah. Ayaw kalimot aning mga butanga. Importante ni nga mabutang sa atong unahuna o sa atong kasing-kasing. Lord, gusto ko mahimong active sa akong obedience. Mo-obey ko ani Ginoo. Lord, kulang ko ani Lord. Akong i-align akong life ani Lord. Buhaton ako ni Lord para sa imuhang kahimayaan o Diyos. Hallelujah. Number 3. Apit na tamahuman. Number 3 is intentional everyday. Kung na kay strong and growing faith, dili ka mo sugot nga ang imong giplano para sa Ginoo di matuman. Intentional ka. Ug matod pa sa pulong si Ginoo in Jeremiah 29 verse 13. Tabangi ko niyong basa igsoon. When you come looking for me, you'll find me. Yes, when you get serious about finding me and want it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. God's decree. Amen? Sa Bisaya pa na igsuon, kung inyo kong pangitaon, makaplagan ko ninyo. Kung inyo kong pangitaon, sa masingkamuton gayod sa tibok ninyong kasing-kasing, ako makaplagan ninyo. Maunay por gusto ni Lord sa atong life. Kung gusto kang dili ma-disappoint, igsuon, ang atong disappointment, grabe kataas. Ang level of disappointment, taas kayo. Nga naman, sayop ang atong expectation, gaset kag expectation, nga mahitabo na sa imong life, but ang imong kasing-kasing, ang imong kinabuhi, dili founded sa faith. Ga-expect ka, pero tungod kay dili ka founded sa faith, ang nahitabo, failure, wa nimo maangkon, na-disappoint ka. O sa tungod sa imong disappointment, pasanginlan nimong Ginoo. Si Lord imuhang gi-blame. Gi-blame nimo ang ubang tao, gi-blame nimo ang situation, ganuman, kay dili ka intentional sa imong life. Every day, sa kanaog ang imuhang commitment. Sa kanaog ang imong gugma sa Ginoo. Why sure? Igsuon. Pero kung gusto kag sure, nga di ka ma-disappoint, buhatan ni. Kinahanglan, intentional ka. Kada adlaw, pangita ang Ginoo. Kada adlaw, trabahoa ang gusto ni Lord. Ingon siya yes, when you get serious about finding me and want it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. Siguroon ako nga di gyud ka ma-disappoint. Unsa man ang word nga disappoint sa Cebuano? Kana bitaw mo action kag pangluod. Kana mo action bitaw kag kaluya, oy wala man. Kanang mangutkot ka sa imong ulo, ingon ani, pasalig lang pero wa mahitabo. Nganong kanunay ka mabiktima sa disappointment? Because dili ka intentional sa imong life every day. Gusto kag dikit sa presensya sa Ginoo, pangitaa si Lord kada adlaw. Kung gusto ka igsoon masayod sa kamatuoran, gusto kag buhi nga direksyon, basaha iyang pulong. Gusto ka igsoon makabuild sa imuhang life, sa imuhang negosyo o sa imuhang trabaho, make disciples, win souls, buhatan ni tanan. Di ba ang Ginoo muuban nimo ug di gyud ka ma-disappoint. Ngano man tanang mutuo sa Ginoo di gyud ma-disappoint. Amen. Tanang mutuo ni Lord dili ma-disappoint. Mao nang tanan nga mga believer sa pulong sa Ginoo always mag-una, victorious, grabe testimony, grabe kadasig. Ngano man lig-on ang ilang pundasyon kay strong faith, strong life. Amen. Pakpaki si Lord niya na kay ikaw na. Number 4, isuon nga karakter sa strong and growing faith is trusting God fully. Grabe ka mo salig. Hurot yun. Shoot tanan. Wa na'y lain pang gisaligan. In Proverbs chapter 3, 4-5 nag-ingon, if you want favor with both God and man, kasi ka nag-favor dire,
Paboran ka sa Dios, paboran pag ka sa mga tao. And a reputation for good judgment and common sense. Then, ang sisulti niya, trust the Lord completely. Don't ever trust yourself. Sa laing version, kay kana Living Bible man nga translation, sa New King James Version, ingon dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen. Ayaw pagsalig sa imong pagpanabot. Kay usahay mo, bright man tagkalit. Ang atong ka-bright, mas nilabaw pa sa ato ang pagtuos Ginoo. Munang moingon ka, grabe po. Si Lord, laina ni mo Lord, oy, mas bright pa kas Ginoo. Murag igusto ni mong i-advance imong life, kay gusto ka nga mo ni mahitabo ni mo sa unahan, pero wala man si Lord nagplano ni mo ngayon na. Kay kung padatuon kag diretso sa Ginoo, igsuon, mabisyoso man ka. Kung daghan kag kwarta, mudaghan man ang chicks. Ayaw na lang. Ingon si Lord, okay na lang. Ayaw, igo lang. Kanang igo ra gid pangonsumo akong ihatag ani kay imbes kay kuan naapay mga bata kinahanglan at imanon. No? Hallelujah. Daghan pa kayong mga bata igsuon nga kinahanglan. Matud pa ni Pastor Gisser, kinahanglan pang alagaan na pay bata nga alagaan, na pay bana nga laagan. No? Mga bata kinahanglan pang atimanon, pero wala man ka nahimong part, wala man ka nakigkuhan ba, kining part sa agenda sa Ginoo nga mo-support ka, nga matuman ni sa Ginoo sa imuhang life. Ing na imong tupad, puslan ni tuo man kagamay, dakuan na lang na. Amen? Kanang gingon nila ba, nga nabasa naman ka, ligo na lang. Pero napaylay na. Panabon, panglugod na lang, oy. Kaya naman po yung uban, naligo na, wapoy panglugod. Panabon na lang, tarungan na lang, og ligo. Nabasa namang yug ka. Kung nituo kas Ginoo, ayaw nang ginagmay. Ihurot. Amen? Ug ingon diha, don't ever trust yourself. Ang sibot pasabot, humble enough ka nga moingon ka, Lord, di gid pwede saligan niya akong kaugalingon, kung ipaubos akong kaugalingon. Ang imuhang kabubuton mo'y matuman ako, Lord. Amen? Kung makadawat mo dollar, nakabutang gina sa ilahang kwarta dito, in God we trust. Pero makadawat ka, igsuon og 100 pesos, 100,000 pesos, ang nakabutang sa kwarta, asa ka musuroy. Asa ka mukaon. Lahi ang Pinoy, inigdawat niya sa dagkong kwarta, dili in God we trust ang iyang mabasa. Iyang ibutang dito, asa ko karon mangita o paliton. Wa kakaw na huna nga, Lord, thank you Lord. Lord, para imuha ni Lord, tithes ni Lord, offering na ko ni Lord. Wala ka na. Mo nga Amerika, wise kayo. Gibutang silang kwarta. In God we trust. Ngano man, kay ang kwarta, igsuon, dili kasaligan, makaguba sa atong life. Ingon dia, the root of all evil, the love of money is the root of all evil. Ang paghigugma sa kwarta, mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Mao'y gamot sa tanang pagkadautan. Ngano man, love naman nimo. Pero, money is not root of evil. Dili na gamot sa dautan ang money. Ang love nimo sa money, mao'y gamot sa pagkadautan. Mao na ang atong kasing-kasing dapat wala ngadto sa butang naa sa Creator sa langit ug sa yuta, sa Dios nga naghatag sa tanang butang nga atong gikinahanglan. Pagpaki si Lord mga kaigsunan. I decree and declare God's favor para nimo, opportunity ma-open para nimo ang mga tao gamiton ni Lord nga mo pabor sa imo. Hallelujah. And last thing mga igsoon, number 5, igsoon, strong and growing faith, hungry for God's presence. Ang tao nga naay ligon og nagtubo nga pagtuo, kanunay gutom sa presensya sa Ginoo. Psalm 63 verse 1, nagaingon, O true God, you are my God.
the one whom I trust. I seek you with every fiber, grabe, of my being. In this dry and weary land with no water in sight, my soul is dry and longs for you. My body aches for you, for your presence. Grabe nga translation. Grabe nga pulong sa Ginoo. Niingon siya, I seek you with every fiber of my being. Kung sipot pasabot na, pangitaon gikan ako Ginoo, samtang mulihok pa ko, samtang makakaya pa nako tanan, naa pa ko'y maayo nga itanaw, naa pa ko'y madunggan, naa pa ko'y masimutan, makabuka pa akong baba, makalihok pa ang akong lawas, makatikang pa ang akong tiil, makawara-wara pa ang akong kamot, makalingi pang akong liog, samtang naa pa ko'y gininhawa. Mo na'y pasabot, ana, Lord, pangitaon yung kanako. Mura kag taong gutom. Sutihan ta ka igsuon, kining taong gutom, igsuon, mubaga ang naong. No? Way uwaw. Manungkap nagkalit. Wa pa gani agdaha. Nga naman, pasagdahin na kay gutom na siya. Amen. Kita rabang Pinoy, hilig kita mga agda, nga komedya. Bro, mga onta, na timingan, ang imong giagda, gutom. Maingon siya ka nga, kaway batasan na itong tawhana, oy. Respitar man itong ako ang agda-agda. Igsuon, usay kitang Pinoy. Klaruhan na imong pagpangagda. Mangagda gani ka, kanang tinudanay. Maingon din ka nga, manglakaw ta, ako'y libre. Nagtuo po na kuhan nga, ikaw ang mo libre. Pag-abot dito, igura day, magpalibre di ay. Ako'y libre ni mong lingkod, pero ikaw ang bayad. Tinuda. Kay ang mga taong gutom, igsuon, di ka pasayloon, anak. Sulayin ninyog duol ang buaya. Ha? Ang buaya igsuon, dili na kanunay, di na parihag Pinoy nga, pamaho, paniudto, panihapon. Ang bitin, dili na parihag, igsuon ka ng mga baksan, dili na parihag tao, igsuon nga, katulo mo kaon, kalima mo kaon sa kadlaw. Ang baksan, mga igsuon, kaisara na mo kaon sa kabuan. Pero kumpiyansa. Kay mukaon na ganina, hurot ang imuhang litsunonon nga baboy ug lamoy, kausahon po na niyag kaon. Ang taong gutom igsuon, way paki. Muna, nganong gisulti sa Bible nga ang tao nga dapat na ay strong and growing faith sama sa tao nga gutom. Nganuman, kay di ka mo sugot igsuon nga dili ka makapabilin, dili mo makaon ang imong gusto, ang imong gipangita, di nimo gusto nga ma-miss nimo, gusto nimong maangkon tanan. Kung kitang tanan hungry lang ta sa presensya sa Ginoo. Kung kitang tanan naglong kanunay, Lord, I want your presence. Ginoo, gimingaw gyud ko sa imong presensya. Matag adlaw gipangita gi kanako, Lord. Ikaw gyud ang akong gikinahanglan karong adlaw. Wa nay lain Ginoo nga akong pangandoy. Wa nay lain nga akong gitinguha sa akong kasing-kasing. Kung ingon anak kakahangry sa presence sa Ginoo, imposible nang imong pagtuo nga magpabiling luya ug maura gihapon. Mo grow gid ang imong faith. Mas mulig-on ka des Ginoo. Amen. Kinsa diri naka sense nga every time kanang grabe kag longing sa presence sa Ginoo. Feel nimo sulbad na tanan. Kaya no, okay na ko Lord. Ulian ako Lord. Pero layo kayo ka, distansya kayo ka sa presensya sa Ginoo. Pagkadaghan ng samok sa imong nahuna o sa imong kasing-kasing. Ina, bati kayo, daghang mahitabo nga bati sa imong life. Magsunod-sunod po itong mga gitawag na itong dimalas. Ano man, wala ka mag-guard, wala ka ma-surrounded sa mga opportunity nga kung naa ka sa presence sa Ginoo, na dihatanan. Amen. Master kayo si David sa presensya sa Ginoo.
Wa gyud siya magsalig sa iyang abilidad. Wa siya magsalig sa iyang posisyon. Bisag king pa siya. Musugot siya igsuon nga tawgon nga buang basta lang siya makapabilin sa presensya sa Ginoo. Doon ay one time nga nag-worship si David, nagsimba si David. Ikatawuan lang siya. Iingnan siya, nagpakaulaw lang ka, hari ka, naingon anak ka. Ingon siya, bahala, buang ko tanawon sa mga tao, basta kining akong pagkabuang tungod ni sa presensya ni Lord. Amen? Kasi gusto ani nga kauhaw, kagutom sa presence ni Lord. So enough na ang kabalaka, ang kahadlok, ang pagduha-duha. Enough na ang imong kaluyahon. Kinahanglan mabuild ang imong pagtuo. Strong and growing. That's why ang word nga faith buhi kay na sa tuwa. Unsa ang faith? You focus on Jesus. Amen. You are intentional or active in obedience. You are intentional every day. Hallelujah. You are trusting God completely. Wholehearted na trust sa Ginoo. Total dependence sa Ginoo. Labaw sa tanan. You are hungry for more of His presence. Kung ihon ana ta, mahitabo gyud ang word sa Ginoo. Matthew 17:19-20. Afterwards, the disciple asked Jesus privately, "Why couldn't we cast that demon out?" Ang sa tubag ni Jesus, "Because of your little faith." Jesus told them, "For if you had faith even as small as a tiny mustard seed, you could say to this mountain," kung naa kuno kay liso, sama sa liso sa mustasa. Kanang liso sa mustasa igsuon, gamay pa na sa munggos. Ang gidakon na ng liso sa mustasa, kanang liso bitong nipilit sa kanang binangkal nga pan. Kailan mo binangkal? Nga kanang giingon nila nga kung labayon, kung laparuhon ka, labayon ni mo tinapay, pero binangkal na imong ibaws, mas gahi, pas bato. Kanang gipilit na kanang liso nga gagmay. Mo na yung mustasa. Yung anak kadaka. Naingon ang mga disciple, saan ako na mo, Lord, pagpagawas ng demonyo ha? Gahiaan ni Lord, oy. Pero si Jesus, usara kasulti. Pero ang iyang disciple, nangugat. Kasi nakasuhay, hingilin diri. Ha? Pag hingilin ni mo sa demonyo, nigara inong demonyo, mas nisayaw pa hinoon. Kung sa gahiaan ng demonyo ha, oy. Ingon Jesus, tungod na kay gamay kay mong pagtuo. Pero sultihan ta mo, bisag naamoy pagtuo nga gamay sama sa mustasa. Pwede na ninyong ingnon ang bukid. Bukid! Lupad! Lukso ngadto sa dagat. Ingon diha, nothing would be impossible. Mamove ang bukid. Kaya ingon ko, unsay pasabot ni Jesus? Naingon siya, pagkagamay ninyong pagtuo. Pero ang iyang sample, kung na kay pagtuo sama sa mustasa, nga kana pinakagamay namang yun ng liso ng mustasa. Gi-explain niya sa Matthew 13:31-32. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Unsay pasabot ni Jesus og mustard seed? Ang mustard seed di ay, kung imo day nang ma-receive, kung dawaton nimo ni nga pagtuo, kay mura siya mustard seed imong pagtuo. Inigdawat nimo ani, itanom dayon. Amen. Inay mo tupad, itanom. Asa itanom? Sa imuhang life, i-apply dayon sa imong life. Took and planted in his field. Ang kuna, unya, i-apply sa imong kinabuhi. Unsay mahitabo, bisag
tiny kay na, gamay, smallest of all seeds. Kung sa isulti sa Bible, when it grows, pag motubo di ay ang mustard seed nga imong giangkon o imong gitanom, ang Bible nag-ingon, mao ni ang pinakadako, the largest of garden plants. Garden plants ha? Mao ni pinakadako, igsuon, nga garden plants. Og ang mga tao, o mga langgam, pwede makabatog ani makapasilong paniini. Mahimo kang helpful sa uban. Makatabang ka sa uban. Kung naa kay strong and growing faith. Nganong strong? Because you planted it. Imo nang gi-apply sa imong life. And ngano siyang growing? Tungod kay ang nature sa mustard seed is a growing seed. Basta planted ang mustard seed, ang nature, ani nga seed, growing seed. Dapat ang nature sa atong pagtuo, growing. Mutubo. Mutubo. Amen? Ayaw na napatubo ay mong bilbil. Patubo imong pagtuo. Amen? Sugod karon. Magpuasa na ta para lang mudako atong pagtuo. Kay kung magsige pa tagkaon, mudako atong bilbil, mo gamay ang atong pagtuo. Hallelujah. Kaysa gusto diri mahimong strong and growing faith ang atong life.